The statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied, but unbowed. Maraming salamat. Hindi rin unbound ang mga pro-Duterte trolls. I'm Lawrence Marceliana, researcher writer for Rappler, at ito ang 5 most common lies tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bakit tuloy pa rin ang impeachment proceedings? Hindi ba sabi ng mga fake news peddlers dismissed o acquitted na si VP Sara? Objection, Your Honor! The trial has started and is ongoing. Walang utos ang DOJ o ang Supreme Court na itigil ang paglilitis kay Duterte. Base sa 1987 Constitution, wala namang kapangyarihan ang DOJ na itigil ang trial. Hindi rin naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na itigil to. Sabi nila sa isang desisyon nitong April, the Senate acted on the impeachment complaint in a timely manner. Hindi rin maabswelto ng mga false claims na ito ang pangalan ni Duterte pagdating sa public funds. Hindi dahil naglabas ng unmodified opinion ang Commission on Audit sa finances ng Office of the Vice President ay matik na wala ng anomalya sa paggastos nito. Ibig sabihin nito, maayos ang pagkakapresenta ng financial records ng OBP alinsunod sa framework ng COA. Hindi rin ito garantiya na ginamit ang pera sa tama o ayon sa batas. Hindi rin talaga nakakuha ng perfect score ang Vice Presidente sa Department of Budget and Management. Sa totoo lang, 4.5 out of 5 ang score niya sa 2024 Agency Performance Review ng DBM. Para sa mga verified information, you can go and check the official website of COA and DBM or refer to credible news sites like Rappler. So, totoo nga ba? Objection, Your Honor. Wait lang, I'm not finished. Counsel, let the prosecution finish his question. Thank you, Your Honor. So, totoo nga ba na pwede gumamit ng photocopied na pera? Objection, Your Honor. A photocopy is considered as a duplicate defined under the revised rules and evidence, but that doesn't constitute our currency. Photocopied banknotes are not considered legal tender and are punishable under the law according to the Bangko Sentral. Marami na ring fake news ang lumalabas dahil sa mga nangyari sa trial. Una, hindi magkamag-anak sina Defense Counsel Sheila Sison at Attorney Jose Sison na namatay noong July 23. Hindi rin nanawagan si Senator Ping Lacson na babaan ng voting threshold para makonvict si Duterte. At ito pa, isa lang ang tumatakbong impeachment trial sa ngayon. Walang bagong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pati na rin kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. And lastly, nagiging creative tayo sa mga AI-generated videos. Hindi totoo itong video kung saan ipinalabas na nag-uutos si Marcos na kasuhan ng minority senators. Wala rin komprontasyong naganap sa Senado sa pagitan ni Duterte at presiding officer Chis Escudero. At hindi nagbanta sa buhay ng isa't isa sina House Prosecutor Laila de Lima at Sara Duterte. You can run AI detection tools to check whether they're real or fake. May baka pa bang nahanap na false claims na kailangan i-fact check? Isend ang tips mo sa Facts First PH chatroom ng app namin and stay tuned for more fact checks through Rappler's website and social media page. Let's battle disinformation, one fact check at a time.